Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang pananampalataya na mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Sa dinastiyang Joseon, may dalawang mga ngalakal na magkasamang naglakbay. Magkaiba ang personalidad ng dalawang mga ngalakal na ito. Ang isa ay madalas magreklamo, pero ang isa ay optimistiko. Hindi naman sa walang iniintindi o walang kakayahang gawin ang mga bagay ng maayos ang optimistikong mga ngalakal. Hindi siya nagrereklamo pag nahaharap sa di kaaya-ayang sitwasyon. Dahil magkaiba ang personalidad ng dalawang mga ngalakal, lagi nilang pinupunan ang isa't isa. Isang araw sa tag-init, kinailangan nilang akyatin ang isang napakataas na burol. Kung may mga kotse noon, maaari sana silang magmaneho na lang para makatawid sa burol. Pero dahil walang mga kotse noon, kinailangan nilang maglakad paakyat dito. Sinabi ng mga ngalakal na madalas magreklamo, "Ay, basang-basa na ako sa pawis dahil sa mainit na panahon na ito. Kailangan ba talaga nating akyatin ang burol na ito?" Nagreklamo siya tungkol sa pagpunta sa baryo na nasa kabila ng burol. Gayunman, hindi ganon ang pananaw ng taong optimistiko. Kaibigan, ano ang sinasabi mo sa mainit na panahon na ito? Sinong mangangalakal ang aakyat sa burol na ito para magbenta sa baryong iyon? Kung pupunta tayo, tiyak na may ibebenta natin ang lahat ng dala natin. Hindi ba't isang pagpapala para sa atin ang panahon na ito? Ang dalawang taong ito ay may napakalaking pagkakaiba sa pananaw. Inisip ng isa ang sakit at hirap. Samantalang inisip naman ng isa ang mga gantimpala na darating pagkatapos ng pagtitiis sa mga paghihirap. Ang dahilan kung bakit ko binabanggit sa inyo ang tungkol sa dalawang mga ngalakal na ito ay dahil ang lahat ng ating minamahal na miyembro ng Zion ay laging humaharap sa mga paghihirap sa landas ng pananampalataya. Ibinigay ni Jesus ang kanyang mga salita patungkol dito. Kung ang sino man ay ibig sumunod kay Jesus, ano ang dapat nilang pasanin? Ang mga hindi sumusunod kay Jesus ay hindi kailangang magpasan ng krus. Pero sa buhay nila, tiyak nakaharap sila sa isang krus. Pag binigyan tayo ng iba't ibang mga uri ng mga krus, kung magsasabi tayo ng, "Ako ay nagdurusa at nahihirapan dahil sa krus na ito," at magrereklamo, tayo ay mabibigo. Gayunman, ang mga nag-iisip ng mga gantimpala at mga biyayang darating pagkatapos ng pagdurusa ay hindi kailanman magsasabi ng mga ganitong bagay. Lagi silang nakangiti, iniisip, ano kaya ang susunod na mangyayari? Naghihintay sa atin ang kaharian ng langit at gagawin tayong mga maharlikang pagpapari sa langit ng Diyos. Sinabi niyang, "Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar." Isipin na ang Diyos ay naghahanda ng isang lugar para sa kanyang mga anak sa kaharian ng langit. Sa mundong ito, na dapat nating lisanin pagkatapos ng maikling panahon, ano ang pagkakaiba kung nakatira tayo sa isang silid o sa isang engrandeng mansyon? Ang mga ito ay mga lugar lang na dinadaanan natin. May mga mananampalataya na namumuhay na gaya ng manlalakbay, habang ang iba ay namumuhay na gaya ng isang lagalag. Para sa isang manlalakbay na aalis ng bahay bukas, hindi mahalaga kung ang kumot ay manipis, kung ang palamuti ay maganda, o kung ang wallpaper ng pader ay simple lang. Ito ay dahil bukas na ang alis niya. Gayunman, iba ang mga lagalag.
Kung ituturing ng isang tao ang mundong ito bilang kanyang walang hanggang tahanan, magrereklamo siya tungkol sa lahat ng bagay. Mas mabuti ang bahay niya kaysa sa bahay ko. Mas mabuti ang posisyon niya kaysa sa posisyon ko. Dahil lagi silang nagkukumpara, hindi sila magkakaroon ng tagumpay sa mundong ito at sa kanilang pananampalataya. Kaya, dapat tayong magkaroon ng optimistikong pananampalataya. Hindi ba't nagsisimula ang umaga pag lumipas ang gabi? Pagkalipas ng malamig na taglamig, hindi ba't bumabalik ang mainit na tagsibol? Nakikita ang forsythia, mga cherry blossom, at mga bulaklak ng tagsibol. Iniisip nating, wow, nagnyebe noong isang araw lang. Gayunpaman, dumating na muli ang tagsibol. Mga kapatid, walang bagay sa ating buhay ang nagtatagal magpakailanman. May hangganan ang buhay natin sa lupang ito. Hindi ito walang hanggan. Ang mga itinuturing ang kanilang oras sa lupang ito na gaya ng isang manlalakbay ay hindi nagrereklamo sa anumang bagay. Hindi kailangang magreklamo dahil sa sira-sira ang wallpaper. Bukas ng umaga, aalis siya sa bahay na iyon. Hindi ito ang lugar kung saan siya maninirahan magpakailanman. Hindi ba? Ang iniisip lang ng mga nagrereklamo ay ang mga kasalukuyang paghihirap. Kailangan ko bang muling harapin ang ganitong mahirap na sitwasyon? Gayunman, ang optimistikong mga ngalakal ay hindi nag-isip ng ganun. Kung aakyatin ko ang burol na ito, kung saan nahihirapan ng lahat, bibilihin ng mga tao sa baryong iyon ang lahat ng produkto ko. Mga kapatid, kung aakyatin natin ang burol ng may ganitong kaisipan, hindi ito magiging mahirap. Sa araw na ito, isaisip natin ang bagay na ito. Noong panahon ng sinaunang simbahan, anong uri ng pananampalataya mayroon ang mga apostol para mapagtagumpayan ang mga hamon? 5 ulit na tumanggap si Apostol Pablo ng 40 hagupit kulang ng isa. Pero naniwala siya na siya ay bibigyan ng putong ng buhay. Kaya, hindi lang natin dapat nabasahin ang tungkol sa mga buhay na halimbawa ng mga banal ng sinaunang simbahan na tumakbo sa kanilang takbuhin ng may sigasig. Kundi dapat nating maunawaan na talagang namuhay sila ng ganitong uri ng buhay at sundan ng kanilang mga yapak. Buksan natin ang Romans chapter 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa laman ay itinuturing ang lupang ito bilang kanilang walang hanggang tahanan. Hindi nila tinitingnan ang kanilang buhay mula sa pananaw ng mga dayuhan na binanggit sa Biblia. Tingnan natin ang Romans chapter 8 verse 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Namumuhay tayo ng espiritual na buhay. Gayunman, pag ang mga namumuhay ng espiritual na buhay ay kumilos sa makamundong paraan at nagbibigay kahulugan sa mga kalagayan mula sa pananaw na iyon, sila ay mawawasak. Muli nating tingnan ang verse 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay, kamatayan. Ang mga sumusunod sa daang iyon ay hahantong sa kamatayan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay, ano ang mangyayari pag may kaisipan tayo ng laman? Inaakay tayo nito na maging mga kaaway ng Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kulang ng salitang kailanman, bago ang makapagbibigay lugod.
Ang mga ganitong tao ay hindi kailanman makapagbibigay lugod sa Diyos. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Verse 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ito man ay ang mga banal o ang mga pastoral staff. Tiyak na may mga burol at mga hadlang sa harapan natin. Pag nahaharap tayo sa mga ito, hindi tayo dapat na magreklamo. Kailan tayo makakarating doon? Sa halip, dapat tayong tumuon sa maliwanag na hinaharap. Ang ilang tao ay naglalakad sa landas ng may kagalakan ng pag-asa para sa mga kayamanan ng langit na nasa dulo ng paglalakbay. Habang ang iba ay iniisip lang ang kasalukuyang pagdurusa at nagsasabi, "Hay nako, napakahirap nito. Mamamatay na ako." Sa huli, ang huling grupo ng tao ay susuko. Hindi nila kailanman mararating ang tuktok ng may ganitong kaisipan. Isipin na may napakalaking kayamanan sa tuktok ng burol. Sino ang hindi aakyat sa burol na yun? Kahit ang mga halos hindi makalakad ay lilipad paakyat doon. Ano ang kapangyarihan na nagbibigay daan sa atin na lumipad? Hindi ba't ito ang pag-asa para sa langit na ibinibigay sa atin ng makalangit na ina? Kahit na dapat tayong maglakad sa landas ng Ebanghelyo nang tinitingnan ng kaluwalhatian na ito, hindi ba natin iniisip, o hindi, pagpapawisan ako kung aakyatin ko ang burol na iyon sa mainit na panahong ito. Kung iisipin natin, sa kabila ng burol na iyon, napakaraming tao ang naghihintay para mabautismuhan. Hindi magiging mahirap ang mga hakbang na ito. Tingnan natin ang verse 13, chapter 8, verse 13. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang, ano ang dapat natin gawin na kasama niya? Ang pagdurusa ay isang bagay na dapat maranasan ng sino mang sumusunod sa buhay ni Kristo. Nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pananampalatayang ganito. Sa halip na tingnan ang mga paghihirap at isiping, kailangan ko bang lutasin itong muli? Paano ko mapapasan ang mabigat na pasanin na ito? Dapat nating isiping, sa pagbuhat ng mabigat na pasanin na ito, maaakay ko ang maraming tao tungo sa landas na ito. Sa gayon, mauunawaan natin na ang ating pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Isinagawa ng mga banal na sinuunang simbahan ang Ebanghelyo ng may ganitong pananampalataya. Si Pablo ay tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. Hinampas ng mga pamalo, pinagbabato, at isang araw at isang gabing nasa laot. Gayunman, walang nakapigil sa kanya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay dahil ano ang iniisip niya? Inasam niya ang kaluwalhatiang mahahayag sa hinaharap. Sinasabi natin na may pananampalataya tayo. Pero sa mga sitwasyon na nangangailangan ng pananampalataya, iniisip nating, paano ako muling makakalakad sa landas na iyon? Kahit na may mga kayamanang naghihintay sa atin sa dulo. Dapat nating isiping,
Sa pagitan ng dalawang uri ng mga taong ito, anong mga katangian ang dapat na mayroon tayo para maisakatuparan ang misyon ng Ebanghelyo? Kaya naman, ang mga nabibigo ay tumutuon lang sa mga paghihirap, madaling pinanghihinaan ng loob, habang ang mga nagtatagumpay ay iniisip ang kalwatian na darating pagkatapos ng kanilang labis na pagsisikap. Umaasa ako na ang lahat ng miyembro ng Zion ay hindi haharap sa Diyos bilang mga nabigo. Buong pagmamalaki tayong tumayo sa harapan ng Diyos bilang mga nagtagumpay. Ito man ay sa Ebanghelyo o sa anumang bagay. Saglit nating tingnan ang tungkol sa bagay na ito sa kasaysayan ni Apostol Pablo. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 11 verse 22. Sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay. Nasa panganib sa mga ilog. Panganib sa mga magnanakaw. Panganib sa aking mga kababayan. Panganib sa mga hentil. Panganib sa lungsod. Panganib sa mga ilang. Panganib sa dagat. Panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sino ang mahina at ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako'y di nag-iinit? Kung kailangang ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Gaya ng nakikita natin, si Apostol Pablo ay gininaw at hubad at tinanggihan din ng mga tao. Pero patuloy niyang ibinahagi sa mga tao ang salita ng buhay ng Diyos. Ito ay dahil pag tinanggap nila ang salita ng buhay, patatawarin ang kanilang mga kasalanan. At sa halip na sa impyerno, mapupunta sila sa walang hanggang kaharian ng langit. Para kay Pablo, ang pagbibigay ng kaharian ng langit sa bawat tao ay isang malaking kayamanan. Sa kusina, ang mga asawa ng pastoral staff ay naghahanda ng masasarap na pagkain tuwing Sabat. Alam kong nangangailangan ito ng maraming pagsisikap. Pag mainit ang panahon, napakahirap tumayo sa tabi ng kalan. Gayunman, pag natapos na ang lahat ng ito, ang ating mga nawawalang makalangit na kapamilya ay babalik kina ama at ina. Sa araw na matapos ang Ebanghelyo, tayo ay magbabagong anyo sa espiritual na wangis ng Diyos at babalik sa langit. Nang may ganitong pananampalataya, ang mga pastoral staff at ang kanilang mga asawa ay masipag na gumagawa, inaakyat ang mga sarili nilang burol. Dahil sa mga ipinangakong pagpapala, tiniis ni Pablo ang 40 hagupit kulang ng isa, ng 5 ulit. Kahit na gininaw siya, hubad at gutom, hindi siya tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ang sinabi ni Pablo sa huli? Ngayon, natapos ko na ang dapat kong gawin. Tinupad ko ang aking tungkulin. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. Ito ang ipinangako ng Diyos. Nakita ko ito at patuloy akong nagsikap na makamit ito. Gaano kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa gamit ang kanyang salita
at nilikha ang tubig na nasa ilalim at ang tubig na nasa itaas at ang lahat ng naroroon. Gayunman, may napakaraming bagay pa rin ang hindi pa natutuklasan ng agham. Ito ay tunay na mahiwaga. Ang Diyos na gumawa ng mga himalang ito ay tumatawag sa mga puso ng sangkatauhan na manumbalik sa Kanya. Isa itong napakadaling gawain mula sa pananaw ng Diyos. Gayunman, sa ating pananaw, mahirap ang gawaing ito. Dapat tingnan ng lahat ng miyembro ng Zion ang maluwalhating hinaharap na ipinagkakaloob ng Diyos. Huwag nating isipin lang na paano ko mapagtatagumpayan ang burol na ito at huwag tayong tumuon sa mga paghihirap, kundi tumuon tayo sa luwalhati at mga pagpapala na darating para mapagtagumpayan ito, gaya ng ginawa ni na Pablo at Pedro at ng mga banal na sinuunang simbahan. Sa Hebrews chapter 11, sinasabi na sila ay may pananampalataya na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lang nakatuon sa mga paghihirap. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pinanghahawakan nila ang pag-asa sa mga pagpapala at kaluwalhatian na matatanggap matapos pagtagumpayan ito. At sa mga pangako ng Diyos na mas mahalaga kaysa sa mga diamante. Nasusulat na kinalulugdan ng Diyos ang mga ganitong tao. Ang landas na ito ng pananampalataya ay nakalulugod kina Ama at Ina. Kahit ngayon, masipag na tinatahak ng maraming miyembro ang landas na ito. Gayunpaman, tayong lahat ay dapat na maipanganak na muli upang magkaroon ng positibong pananampalataya. Lumipat tayo sa Hebrews chapter 11. Tingnan natin ang verse 6. At kung walang pananampalataya ay, paano pag walang pananampalataya lubos na? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sa pananampalataya si Noe, na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Kung sasabihan tayo ng gumawa ng isang daong para sa inyong kaligtasan, ano ang gagawin natin? Sisimulan ba natin ito agad sa pagsasabing Amen? Sa ating buhay pananampalataya, dapat tayo magsabi ng Amen at magpatuloy. Gayunman, kung ang sitwasyon ni Noe na nababasa lang natin sa pamamagitan ng mga kasulatan ay talagang iniutos sa atin, magiging malaki ang pagkakaiba nito. Ituturing ito ng maraming miyembro na mahirap. Ang mga balisang kaisipan gaya ng paano ko ito magagawa ay maaring lumitaw. Ganito rin ang naging pag-iisip ng 10 espiya. Paano natin mapapabagsak ang napakataas sa pader ng Jericho gamit ang mga hukbo ng Israel na walang karanasan? Batay sa kanilang naobserbahan, nadaman nila na imposibleng mangyari ito. Nakalimutan nila ang mga pangako ng Diyos. Ipinangako ng Diyos sa atin ang kaharian ng langit. Huwag lang tayong tumuon sa mga paghihirap na kinakaharap natin at huwag takasan ang mga bagay-bagay. Sa likod ng gawaing ito ay nakapaloob ang pangako na ipinangako ng ating Ama at Ina. Tinutulungan nila tayo sa lahat ng bagay. Dahil ipinangako ng Diyos na tutulungan tayo hanggang sa katapusan ng panahon, tatakasan ba tayo ng Diyos? Kung titingnan natin ang nakasulat tungkol kay Noe sa Hebrews chapter 11, makikita natin na kung sinabi sa mga tao ng panahon ni Noe na gumawa ng isang daong, walang tao ang agad na susunod sa utos na ito. Dahil walang may pananampalatayang gaya ng kay Noe, hindi ba't hiniling ito ng Diyos na gawin ito ni Noe? Magpatuloy tayo sa chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Pinili ni Moises na mapasama sa kaapihan dahil alam niyang ibibigay ng Diyos sa kanila ang Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot.
Dahil naniwala siya na ibibigay ng Diyos ang lupain sa kanyang bayan, higit siyang nagalak sa pagdurusa kasama sila, kaysa sa pagtatamasa sa kasiyahan ng kasalanan sa Ehipto. Verse 26. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang Ang gantimpala. Dapat tayo magkaroon ng pag-asa na pag naakyat natin ang burol na ito, ang walang hanggang pagpapala at kayamanan ay maihahayag sa harapan natin. Sa huli, dapat nating isagawa ang misyon ng Ebanghelyo ng may pananampalataya para makita ang mga ganitong bagay. Walang Ebanghelyo na makakapagligtas sa mundo maliban sa ating Ebanghelyo. Kung gayon, sino ang dapat na gumawa ng gawain ito? Tayo ang dapat na gumawa nito. Hindi natin kailangang umiyak dahil sa gawain at takot. Iniisip, paano natin ito magagawa? Noong natanggap nyo ang katotohanan, maaaring isa o dalawang tao lang ang naglalakad sa landas na iyon. Gayunman, di nagtagal, mas marami ng tao ang naglalakad sa landas na iyon. Isinugo sila ng Diyos. Ang mga gawaing ibinigay sa atin ay maaaring tila mas matarik na burol kumpara sa mga gawain ng iba sa mundo. Gayunman, kahit naakyatin nila ang burol nila, wala silang mapapala. Tungkol naman sa ating burol, ano ang mangyayari pag nakatawid na tayo? Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao ang mundo na hinanda ng Diyos para sa atin. Ang kagalakan ay magiging walang hanggan. Hindi ba't ipinangako sa atin ang ganitong mundo? Sa loob ng 40 taong paglalakbay, bakit tawasak ang lahat ng 600,000 Israelitang lalaki na nagbulong-bulungan kasama ng 10 espiya? Ito ay dahil nakalimutan nila ang pangako ng Diyos tungkol sa Kanaan. Alalahanin natin ito. Laging sinasabi ni Ina, hindi ba't tayo ang mga may pag-asa para sa langit? Hindi ba't naghihintay sa atin ang kaharian ng langit? Ang mga salitang ito ay malalim na nakaukit sa puso ko. Pag iniisip natin ng langit, ang mga bagay sa lupang ito ay magiging walang kabuluhan. Lipas at lipas ang oras. Kumain man tayo ng marami o ng mas kaunti. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11. Sa chapter 11 verse 32 nasusulat, at ano pa ang dapat kong sabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya'y lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikaw ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging-tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Nasa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang salibutan. Ano ang sanlibutan? Sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Saan nagmula ang kanilang pananampalataya? Kung sa mundong ito lang sila tumingin, hindi sana sila nagkaroon ng ganong pananampalataya. Nagkaroon sila ng ganitong pananampalataya dahil nakita nila ang kayamanan ng langit na hinahanda ng Diyos sa kabila ng burol. Kahit na matarik ang daan, hindi ito magiging mahirap. Ito ay dahil doon nakasalalay ang ating pag-asa. Ano man ang ating kaharapin,
Sa halip na lumakad sa landas ng pananampalataya at ng may mga reklamo, gaya ng nagbubulong-bulungan ng mga ngalakal, umaasa ako na aakyatin natin ang burol na tila wala lang ito. Laging tinutuon ng ating mga mata sa kalwatian na hinanda ng Diyos para sa atin. Ang lahat ng ginagawa nyo ay pinagpapala. Nililigtas nyo ang mundo at binabago ang kadiliman sa liwanag. Ang mga gumagawa ng ganitong dakilang gawain ay hindi na kailangang magreklamo. Magkakaroon ng mga burol, mga batong katitisuran, at mga balakid. Sa halip na magbulong-bulungan sa tuwing humaharap tayo sa mga ganitong sitwasyon, mahigpit nating hawakan ang pangako na matapos tiisin ang lahat ng bagay na ito, hahayaan tayo ni na Ama at Ina na maghari magpakailanman sa malulhating mundo kung saan walang kamatayan, pagdadalamhati ni kirot. Kaya naman, umaasa ako na sa taong ito, ang lahat ng Zion ay magdadala ng masayang balita ng pagkumpleto ng Ebanghelyo sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Tayo ay mga anak ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo, tumatanggap na liwanag ng Espiritu Santo na 7 beses na mas malakas kaysa sa liwanag ng kanyang unang pagdating. Maging ang mga nakatanggap lang ng 1/7 bahagi ay may napakagandang pananampalataya na kung saan hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Paano kung sabihin nila sa atin, natanggap nyo ang napakaraming pagpapala at biyaya, pero bakit napakababaw ng inyong mga pag-iisip? Hindi ba't dapat nating iwasan ang marinig ito? Ang paghihirap ay panandalian lang. Sa tuwing iniisip natin ang mundong darating, napakasaya natin. Umaasa ako na nang may ganitong pananampalataya, makakapagdala tayo ng galak sa makalangit na Ama at may pagmamalaki tayo ng makalangit na Ina. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.